Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan, Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Sa ngalan ng Ama at ang Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang pagpanatapos sa Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ipagkain sa Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, muli at tayo pinagpapala ng Diyos. Ngayon ay nasa ikasyam na tayo ng nobinaryo ng kapistahan ni San Jose. At ngayon din ay ang kapistahan ng pag-akyat ni Jesus sa langit. Isang tunay na kapistahan. Halos dalawang kapistahan ang ating ipinagdiriwang ng Diyos ay inihanda tayo sa everlasting feast, which is heaven. No? Kaya mga kapatid, upang tayo ay maging karapat-dapat sa madalang pagdiriwang, amin natin managawang pagkakasala. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayong makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon,
may kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, pinaramal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila ang aming kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Jesucristo, bugtong na anak. Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Luluglog sa kanan ng Ama. Maawa ka sa sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan. Ikaw lamang, Jesucristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Manalangin tayo. Ama namin magapangyarihan, gawin mo kami ay magkaroon ng banal na kagalakan at magpagdiwang na may utang na loob sapagkat ang iyong anak na aming manunubos ay isang tagapaganda ng aming kanalahanan ng kanyang pinanggalingan upang kami panguluhan at kanyang tinuluhan upang maging pag-asa kailanman ng sambayanan niya kanya rin katawan bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Bago siya umakyat sa langit, inuutos ng Panginoon sa kanyang mga alagad na ipahayag ang Ebanghelyo sa buong mundo. Bababa sa kanila ang banal na Espiritu at pagkakalooban sila ng kapangyarihan. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Mahal na Teofilo, isinalaysay ko sa aking unang aklat ang lahat ng ginawa at itinuro ni Jesus buhat sa pasimula hanggang sa araw na siya'y umakyat sa langit. Bago siya umakyat,
Tinagubilinan niya sa pamamagitan ng Espiritu Santo ang mga apostol na kanyang hinirang. Pagkatapos ng kanyang pagbabata, maraming ulit siyang napakita sa kanila. Sa gayon, napatunayang siya'y buhay. Napakita siya sa kanila sa loob ng 40 araw at nagturo tungkol sa paghahari ng Diyos. At samantalang siya'y kasama-sama pa nila, kanyang tinagubilinan sila. Huwag muna kayong aalis sa Jerusalem. Hintayin ninyo roon ang ipinangako ng Ama na sinabi ko na sa inyo. Nagbinyag nga sa tubig si Juan, ngunit di na magtatagal at bibinyagan kayo sa Espiritu Santo. Kaya't nung magkasama-sama si Jesus at ang mga alagad, nagtanong ang mga ito, Panginoon, itatatag na ba ninyong muli ang kaharian ng Israel? Sumagot siya, ang mga panahon at sandali ay itinakda ng Ama sa kanyang sariling kapangyarihan at hindi na kailangan pang malaman ninyo kung kailan iyon. Ngunit bibigyan kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at Samaria at hanggang sa dulo ng daigdig. Pagkasabi nito, siya'y iniakyat sa langit samantalang nakatingin sila sa kanya at natakpan siya ng ulap. Habang sila'y nakatitig sa langit, 2 lalaking nakaputi ang biglang tumayo sa tabi nila. Mga taga-Galilea, sabi nila, bakit kayo narito't nakatingala sa langit? Itong si Jesus na umakyat sa langit ay magbabalik tulad ng nakita ninyong pag-akyat niya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Habang umaakyat ang Diyos, ang tambuli tumutunog. Habang umaakyat ang Diyos, ang tambuli tumutunog. Magdiwang ang lahat ng mga nilikha. Pumalakpak kayong may awit at tuwa. Bilang pagpupuri sa Diyos na dakila, ang Diyos na poon, kataas-taasan, ay dakilang haring dapat katakutan. Siya'y naghahari sa sangkatauhan. Habang umaakyat ang Diyos, ang tambuli tumutunog. Umakyat sa trono ang Panginoong Diyos. Hatid ng tambuling malakas ang tunog. Masayang sigawan ang ipinansoob. Purihin ang Diyos, siya ay awitan. Awitan ang hari, siya'y papurihan. Habang umaakyat ang Diyos, ang tambuli tumutunog. Ang Diyos, siyang hari ng lahat ng bansa. Awit at purihin ng mga nilikha. Maghahari siya sa lahat ng bansa, magmula sa tronong banal at dakila. Habang umaakyat ang Diyos, ang tambuli tumutunog. Habang umaakyat ang Diyos, ang tambuli tumutunog.
dahil sa handog niyang buhay bilang hain sa Diyos para sa ating kapakanan, naging karatat-datat tayo sa buhay na walang hanggan. Pinaaalalahanan tayong mabuhay ng matuwid at magpakatatag sa pananampalataya. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, hinihiling ko sa Diyos ng ating Panginoong Hesukristo, ang dakilang Ama, na pagkalooban niya kayo ng espiritu ng karunungan at ng tunay na pagkakilala sa Kanya. Naway, liwanagan ng Diyos ang inyong mga isip upang malaman ninyo ang ating inaasahan sa Kanyang pagkatawag sa atin. Ito'y ang kaluwalhatiang inilaan niya sa Kanyang mga hinirang at ang walang hanggang kapangyarihan niya sa atin na mga nananalig sa Kanya. Ang kapangyarihan ding iyon ang muling bumuhay kay Kristo at nagluklok sa Kanya sa kalangitan, sa kanan ng Diyos. Kaya't nasa ilalim ng kapangyarihan ni Kristo ang lahat ng paghahari, kapamahalaan, kapangyarihan at pamunuan. Higit ang Kanyang pangalan kaysa lahat ng pangalan, hindi lamang sa panahong ito, kundi pati sa darating. Ipinailalim ng Diyos sa kapangyarihan ni Kristo ang lahat ng bagay, at Siya ang ginawang ulo ng simbahan. Ito ang katawan ni Kristo, ang kapuspusan niya na pumupuspos sa lahat-lahat. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo ang lahat. Humayo't magturo kayo, palaging kasama ako, hanggang sa wakas ng mundo. Sumayin niyo ang Panginoon, At sumainyo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, alabing isang alagad ay nagpunta sa Galilea, sa bundok na itinuro sa kanila ni Jesus. Nang makita nila si Jesus, siya'y sinamba nila. Bagamat may ilang nag-alinlangan, lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, "Ibigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Kaya humayo kayo at gawin ninyong alagad ko ang lahat ng bansa. Binyagan niyo sila sa ngalan ng Ama at ng Anak at ang Espiritu Santo at turuang sumunod sa lahat ng ipinag-utos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng sanlibutan." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo.
Mga kapatid, ngayon ay ika-anim na ng linggo ng Pasko ng Pagkabuhay, ang dakilang kapistahan na pag-akyat ni Jesus sa langit, at ika-siyam din na araw na nobenaryo, no, para kay San Jose, na ang ating banal na patron. Ay napaganda po ang mga kaganapan. Bigyan natin ng kaunti ang kaganapan o ang buhay ni San Jose. Siya ay napakabanal pong tao, no? Halos sa lampasan ni San Jose ang kabanalan ng mga patriarka. Halimbawa, sa Lumang Tipan, si Abraham, laman ng pananampalataya, sinundan ni Isaac, ni Jacob, at marami pang mga patriarka, ay halos nalampasan ni San Jose. Dahil sa kanyang kabanalan, dahil inihanda ng Diyos si San Jose na maging anak o maging ama ng kanyang anak na ating Panginoong Hesukristo. Kaya isang mapapalad po tayo, lalo na po kayo, mga tagagalangin, na ang iyong patron ay si San Jose, na siya ay tunay na sumunod sa kalooban ng Ama. Kung matanda natin na isang kaganapan sa Ebanghelyo na sinabi ng Diyos sa magitan ng Anghel Jose, huwag mong iwanan, huwag kang matakot na pakasalan si Maria, dahil ang kanyang pinagdadalang tao sa kanyang sinapupunan ay bunga ng Espiritu Santo. At si San Jose ay tumugon at sumunod sa pinagkakaloob ng Diyos sa pamagitan ng anghel. Hindi siya nagdalawang isip na pakasalan si Maria, and he lives in simplicity and humility. Kaya nga si San Jose ay, sinabi ko na, siya ay napakabanal dahil ang una nagpapabanal sa tao ay yung humility, yung pagpapakababa, yung kababaan loob. No? Nagbabalik tayo palagi sa Panginoong Hesukristo na si Jesus ay full of humility sa magitan ng kanyang pag-alay ng kanyang buhay sa krus. Kaya hinihingi ko sa iyo mga kapatid na hingin natin itresyon ni San Jose na siyang patron, as universal patron ng pamilya, higit sa lahat ng pamilya, ng mga ama, ng mga ina, lahat ng mga trabahante, no? Mga migrants, workers, lahat po. Dahil si San Jose ay tunay na sumunod sa kalooban ng Amang nasa langit. Kaya itong ika-siyam na nobenaryo ay isang regalo ng Diyos sa atin. Lalo po mga tatay, maraming mga tatay po dito, na isang regalo ng Diyos, hindi lang sa mga tatay, kundi sa ating lahat, na sana ay sundin natin ang yapak ng ating banal na patron na si San Jose. No? Kung iugnay natin ngayon sa Ebanghelyo, ngayon ay itong kapistahan ng pag-akyat, ang dakilang kapistahan ng pag-akyat na Jesucristo sa langit. Kung ating pinakinggan po yung Ebanghelyo ay sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, humayo kayo, go and announce the gospel, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Binyagan niyo sila sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Kung mabalikan natin ang mga kaganapan sa mula pang sa mga public ministry ng Panginoong Hesukristo para sa kanyang paghanda sa kanyang misteryo Pascual, ay tuon yung pinakasentro ng kaligtasan ng sangkatauhan, to the Paschal mystery of Christ, His suffering, His death, and resurrection, sa kanyang pagpapakasakit, pagkamatay at muling pagkabuhay. Pero hindi natapos doon yung misyon. Patuloy yung misyon ng Diyos sa ating lahat. Hindi nagtapos yung misyon ng Jesucristo doon sa krus. Siya ay nabuhay muli. At sa kanyang pagkabuhay muli, hindi pa rin nagtapos. Siya yung umakyat sa langit para ipamala sa atin mga kapatid na ang buhay natin dito sa mundo ay temporaryo lang po. Yung buhay po, nakikitaan lang po tayo sa mundo. Nothing is permanent. Sana ay itingalain natin yung langit. Kaya nga yung ascension, yung pagkat ni Jesucristo sa langit, is upward movement, paakyat.
tayo ay paakyat. Sana tayong lahat ay papunta doon sa langit. No? Upward movement, ascending. Pero kailangan, para makaakyat tayo sa langit, kailangan natin na bumaba muna. We need to enter into humility dahil sa Jesucristo na umakyat, siya ay bumaba. Ang umakyat ay ang bumaba. At sa Jesucristo, sa kredo, ipapahayag natin sa kredo, pinasok na Jesucristo ang impyerno. Christ descended into hell at si Jesucristo ay binihag niya ang mga nandoon sa ilalim. Dahil walang kakayahan nino man na pumasok sa kadiliman, sa puwersa ng kadiliman, kundi ang makapangyarihan, ang liwanag, na walang iba kundi sa Jesucristo. Sinasabi ng mga ama ng simbahan na ang unang binihag na Jesucristo ay ang unang mga magulang natin na si Adan at saka si Eva. The first parent, our parent, na sila yung sanhi ng pagkahulog ng sangkatauhan, na lahat tayo ay binahagian ng kamatayan, kasalanan, orihinal na kasalanan. At sa pagitan ng Jesucristo, sa Jesucristo ay pinasok niya, no, sinabi ko na Christ descended into hell, sa credo, sa English translation, ay we recite the creed, He descended into hell, upang yung mga nabihag ng kadiliman, ng impyerno, ay kanyang inagaw at dinala doon sa kalangitan. At ito rin mga kapatid, yung panyaya ng Diyos sa atin. No, sana po ay, iwan ko po kung naghahangad po tayo ng langit, sana po tayo ay naghahangad ng langit, sana tayo ay lahat napunta doon. Sana lahat tayo ay iangat natin ang ating sarili. Lahat po tayo iangat natin. Iangat natin ang ating sarili sa kabanalan. Sana ay hindi natin apakan din yung ating kapwa, no? Dahil kapag inapakan natin yung ating kapwa, ay parang linulugmok natin sila. Hindi natin sila sinasama na iangat. Sana ay, lalo na po sa pamilya, sana po, kayong mga pamilya, tayong mga pamilya, sana ay hindi lang tayo nag-iisip na tayo lang yung makapunta ng langit. Sana lahat ay makapunta doon sa maluwalhating kaharian ng Diyos na pinuntahan ni Jesucristo. Sinabi ni San Pablo, kung tayo ay naniniwala na sa Jesucristo ay nabuhay sa mga patay at umakyat sa langit, we will seek the things that are above. Hanapin na natin mga bagay na makalangit. Ano ang makalangit na bagay? Hindi material. Dahil yung material na bagay, mga kapatid, ito ay mabubulok. Yung pera mawawala. Yung kagandahan mawawala. Yung power, yung kapangyarihan na pinag-aawayan ngayon sa Senado o sa ating kahit saan sa panig ng mundo, dahil nga may gera, ang pinapairal dito ay kapangyarihan. Mawawala ang lahat. At ano ang matitira lamang? Ay yung pag-ibig ng Diyos na ating naranasan. At ito yung mga Kristiyano. Kaya isang Kristiyano ay naiiba. Tayo ay naiiba. Dahil mayroon tayong natura. May divine nature na ibinahagi ang Diyos sa bawat isa sa atin. And this divine nature ay pinagkaloob ng Diyos sa atin para tayo ay makasama. Kaya nga, sa Jesucristo, ang ulo ng simbahan, Christ is the head of the church, and we are the body. Tayo ang katawan ni Kristo. Nandoon na, nakaakyat na sa langit ang ating ulo. Pero tayong katawan ay nandito. At sa Jesucristo ay umaasa sa atin na tayong lahat ay magkakasama. No? Kaya kapatid, dahil yan, kung kayo po na magalak, hingin natin ang tradisyon ni St. Joseph na si San Jose ay nandoon, kasama ng Panginoong Jesucristo. Wala nang dahilan, mga kapatid, kung bakit nilikha niya tayo. Misa po nakakaligtaan natin, bakit tayo nabuhay sa mundo? In order to be holy. Kung ikaw ay nagkakasala, kung ako ay nagkakasala, it's my choice. It's your choice. And we suffer. Dahil walang makakapunta ng langit, kung hindi tayo magiging banal. At ngayon, sa pagdiriwang, ito ay gathering pagkakaisa.
pagkakatipon ng mga banal. Pinapabanal tayo ng Diyos. Kung hindi mo hihingin na ikaw ay maging banal, hingin mo sa Diyos. Dahil isa lamang ang layunin ng Diyos sa atin, order to be holy. Wala nang iba. Because we are the image of God. Imahin ba ako ng Diyos? Totoo ba na imahin ka ng Diyos? Sana po ay nandoon sa atin yung kabanalan. Ano? Kung hindi po ay ang Diyos ay magkakalob sa atin, God can change a sinner into a saint. But God, He cannot make a saint into a sinner. Yung makasalanan ay piling gawin ng Diyos na maging santo, maging banal. At sana po ay tayong lahat. Kaya papatuloy po natin madalang pagdiriwang na asabi natin yung langit and heaven, itong langit ay naranasan natin dito sa lupa. Itong pagdiriwang, kaya nga tayo maawit ng banal, 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 holy, holy, holy is the Lord. Dahil inugnay ng Diyos ang langit at lupa. Kaya salamat sa Diyos mga kapatid ay nandirito tayo. Sana ay palagi natin ipaglaban ang pagsisimba dahil doon tayo dinadala ng Diyos sa tunay na lugar na maranasan natin ang langit dito sa lupa. Ipayag po natin ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos abang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, pinako sa krus, namatay at nilibing, nanaog sa naroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Sa pag-akyat ni Jesus sa langit, dinala niya ang lahat ng ating dalangin. Si Kristo ang ating tagapamagitan, kaya't nakatitiyak tayong ipagkaloob ng Diyos Ama ang ating mga kahilingan, ang ating pangitutugon. Dakilang Diyos, dinggin mo kami. Dakilang Diyos, dinggin mo kami. Gabayan mo, O Ama, ang aming Santo Papa, mga obispo at tanang kaparian, upang patuloy silang maglingkod tungo sa kaganapan ng iyong paghahari sa mundo. Manalangin tayo. Dakilang Diyos, dinggin mo kami. Gamitin nawa ng mga pinuno ng mga bansa ang kanilang kapangyarihan para sa pangangalaga sa kayamanan ng kalikasan at pagtataguyod sa karapatan at kapakanan ng bawat tao. Manalangin tayo. Dakilang Diyos, dinggin mo kami. Maging responsable nawa ang ating paggamit ng pahayagan, radyo, telebisyon, internet, at iba pang anyo ng makabagong media para sa kabutihan ng ating pamayanang umuunlad sa katotohanan at pag-ibig. Manalangin tayo. Dakilang Diyos, dinggin mo kami. Mapabilis nawa at maging mas mabisa ang pagpapahayag ng mabuting balita ng kaligtasan sa lahat ng panig ng mundo sa pamamagitan ng makadiyos at makataong paggamit ng media. Manalangin tayo. Dakilang Diyos, dinggin mo kami. Upang mamayani ang kapayapaan sa gitnang silangan at sa buong mundo, at ipagadya nawa ang sangkatauhan sa karahasan, kasakiman at pang-aabuso ng kapangyarihan na nagdudulot ng paghihirap at kamatayan sa marami. Manalangin tayo. Dakilang Diyos, dinggin mo kami. Upang ang lahat ng mga nagdurusa dahil sa kalupitan ng digmaan ay daglian ng makaranas ng kapayapaan at mabuhay ng may kapanatagan at kalayaan.
Manalangin tayo. Dakilang Diyos, dinggin mo kami. Makapiling nawa ng mga kapatid nating nahimlay ang Diyos na naghandog sa atin ng buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Dakilang Diyos, dinggin mo kami. O Diyos, ganap nawa naming mapakinabangan ang kaloob ng pag-akyat ng iyong anak sa langit at may hatid nawa niya kami sa kariyan mong walang hanggan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Tayo'y sumigaw sa galak, kasabay ng mga trumpeta. Ipagbunyi natin ang Panginoong umakyat sa kalangitan. Tayo'y sumigaw sa galak, kasabay ng mga trumpeta. Ipagbunyi natin ang Panginoong umakyat sa kalangitan. Kasabay ng mga trumpeta, ipagbunyi natin ang Panginoong umakyat sa kalangitan. Purihin ang Diyos, siya'y awitan, ang Diyos ang hari ng lahat ng mga bansa. Sa galak, kasabay ng mga trumpeta, ipagbunyi natin ang Panginoong umakyat sa kalangitan. Alleluia, Alleluia, pumalakpak kayong may awitan. Alleluia, Alleluia. Alleluia, 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 Alleluia. Tayo'y sumigaw sa galak, kasabay ng mga trumpeta. Ipagbunyi natin ang Panginoong umakyat sa kalangitan. Sa galak, kasabay ng mga trumpeta, ipagbunyi natin ang Panginoong umakyat sa kalangitan. Purihin ang Diyos, siya'y awitan, ang Diyos ang hari ng lahat ng mga bansa. Tayo'y sumigaw sa galak, kasabay ng mga trumpeta. Ipagbunyi natin ang Panginoon
Magsitayo ang lahat. Madalangin kayo mga kapatid, pagkain natin ang kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lini ka ang pakundangan sa paakyat ng anak ng mahal. Ginaganap namin ang pag-aayon ng may kapakumbabaan. At ipaglalubong sa ganitong pagpapalitan ng mga kaloob mo at aming mga alay. Kami ay makasalo sa pagkabuhay at pag-akyat sa kalangitan sa magitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaasin namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay marapat na pasalamatan kasama at kamatayan matapos dalupigin ng anak ng sa Jesus na Panginoon namin. Siya ngayon umakyat sa iyong piling bilang haring dakilang sinasamba ng mga anghel. Siya ang aming tagapamagitang nakikiusap sa iyo para sa kanan. Siya ang tagapagpasya sa lupa't kalangitan. Hindi niya winagsi ang Aba naming pagkatao sa pagluklok sa kanan mo. Sapagkat kami ang katawan at siya ang ulo, ang pag-akyat niya ay katiyakang sasapit kami sa iyo. Kaya, kaysa na mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, na walang humpay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo. Napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Palang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana. Ama naming badalikan bukal ng tanong kapanalan kahit sa mga ng iyong Espiritu, gawin ng banal ang mga kaloob na ito pang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na baging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iningabot sa kanyang balagad at sinabi, tanggapin lahat ito at kanin, ito ang aking katawan, na ihahandog para sa inyo. Kung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis at balikan niyang pinsalamatan, inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagpili natin ang misteryo ng pananampalataya. Aming itinahayag na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas,
Pagkabuhay ng iyong anak, kaya tinaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kanis na nagkakaloob ng kaligtasan kami. Nagpapasalamat dahil kami narapat na tumayo sa harap na para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kaming magsasalo-salo sa katawan at tugon ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa magitan ng Espiritu Santo. Ama, linawin ng simbang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa niliyong aming Papa at Jose, naming Obispo at ng tamang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay, na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagdapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa bang mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, at San Jose, ang kanyang buting esposo, kaysa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namahay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang naman namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa magitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pangitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos ng makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa pagkaroon ng utos sa tulong ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Sa masamang pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Jesucristo.
Kristo, sinabi sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa iyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa iyo ito ngayon ng mga pananampalataya at huwag aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Pero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Sa amin. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob ko sa amin. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito nag-aalis na mga kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inanuyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayon naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo. Lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan, hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo, sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon,
ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Tayo po ang lahat. Madalangin tayo. Ama namin na pagmahal, pinagkaloob mo kami ng pagkataon na akuin sa lupa ang ginawa mo at nilayon, gawin mo ang loobin namin ay matuon sa iyong pinagluluklukan sa anak mo ngayon upang kaparis naming tao, sa piling mo siya ay mamagitan kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo sumandali ang lahat para sa mga pamparokyang pabatid. Una, sa pagdiriwang ng World Communication Sunday, tayo po ay magkakaroon ng second collection para sa mga programa ng Social Communications Ministry ng ating simbahan. Tumulong po tayo. Sumayin ang Panginoon, At sumaiyo rin. magsiyo kayo at tingin ang pagpapala ng Diyos. Pagpalain naman kami ng makapangyarihang Diyos, Ama, sa araw na ito ng pagdiriwang na pagkiyat sa langit ng kanyang anak upang buksan ang pinto ng aakyatan ninyo sa buhay na walang hanggan. Amen. Katulad ng pagpapakita ni Jesus sa mga alagad, matapos na siya'y nabuhay na muli, ipagkaloob nawang siya'y magpakita sa inyo ng may awa sa pag-uukom para sa buhay na walang hanggan. Amen. Kayong nanalig na luklok sa Kristo sa kanang kamay ng Diyos, Ama, ay makadamanawa ng kagalakang hatid ng kanyang pamalagi sa iyong piling hanggang sa katapusan alinsunod sa pangako niya magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, at Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglaya ang pag-ibig at kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. San Jose, pinakasing ibig, tanggulan at lakas, buong pananalig. Kami po'y Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin.
Nazareno,